Okay, hello everyone, live good morning. Turuan ko lang po kayo kung paano natin gagamitin si GCash para maka-activate ng account. Okay, use sa Live Good using crypto, alright, sa GCash ninyo. So, syempre, login lang kayo sa GCash nyo. Tapos, pindutin nyo po tong view all, alright. Yan, pag pindot nyo po nyan, scroll down lang po kayo at may makikita po kayong GCrypto. Ito po siya. Ayan, okay. Pindutin nyo lang po yan. Alright, then follow lang po yung mga steps. Ito, pindutin nyo to. Yung go to GCrypto. Okay. And ayan, I agree lang po. Pindutin nyo lang po yung I agree. Okay. Ayan, I agree. Okay, next step. Ayan po, welcome to crypto. Kailangan nyo lang pong i-fill out to. Okay. So, ano bang dapat gawin, Coach Team? Pindutin nyo lang tong no kasi ang question lang naman niya is, are you currently involved in or exposed to related anyone to politics? So kung kayo ay related kay sa mga politician, yes nyo, pero pag hindi, no. Tapos, are you a citizen and resident of US? No nyo lang po yan. Okay, what is your gender? Ayan, iba kasi may-ari nito, so gagawin nating female. Yan. Okay, then ito po, investment experience. Kayo na po bahala dyan kung anong gusto nyong ilagay. Pero, ang pwede mong gawin is, ito, kung kayo po ay first timer, yan, gawin nyo na lang pong 1 to 20 trades. Okay? Knowledge level, sa crypto, yung next level, ito, knowledge level. Yan, pindutin nyo lang po yung pindutin nyo lang po ito ha. Ayan, pipindutin nyo lang po yan. Alright, pindutin nyo lang po yan. Tapos, pwede nyong sabihin, good knowledge, low knowledge. Bahala po kayo kung ano po knowledge nyo sa crypto. Kung wala po kayong masyadong alam sa crypto, then low knowledge na lang po. Okay? Tapos, financial goals. Okay, primary goal, conservative nyo na lang. Yan. Tapos, risk appetite. Okay, so nandito na po tayo. Yan, nandito na tayo ha. Risk appetite, conservative nyo na rin. And liquidity needs. Okay. Ito, liquidity needs. Pindot lang po ulit. Under 6 months. So, yan. Ganyan lang po. Okay? Para conservative. Total, gagamitin lang po natin si GCrypto for your Live Good account activation. Para sa mga members po ninyo. Okay? Then, ito. Pindutin nyo lang po yan. Okay, pindutin nyo lang po ito. Okay, then go to GCrypto. Alright. So, pipindutin nyo na po yung last. Ayan. So, ganyan lang naman po yan. Okay. So, once you're ready, okay na po yan. I-close nyo lang to. X. Okay. Top up trading. Ayan. Kasi kailangan nyo po mag-top up dito. Alright. Okay. Tapos, ayan. Yan yung mga basic knowledge sa Bitcoin or sa crypto. Ito po yung tungkol sa mga Bitcoin, USDT, Ethereum. Yan. Okay. Yan po yun. Tapos, yan, pwede nyo na lang basahin yung mga yan. Learn about crypto trading. Pwede nyo basahin kung gusto nyo. Alright? So, ngayon, ito na po siya. Okay? So, ang gagawin natin, maglo-load po tayo para gamitin natin for the account activation. Okay? Po kayo sa GCash ninyo. Alright, ayan. So, nakita natin na may laman na siya. Okay. So, ang gagawin natin, di ba may laman pa po na 3,000 yung GCash natin. Okay, so ang gagawin natin, ita-transfer natin dito yung amount na yon para makabili po tayo ng coins. Ito po yung mga coins, yung mga crypto assets. Yan, yung mga yan. Okay. Ang usual na ginagamit ko po kasi sa Live Good ay ito, si XRP. Okay. So, ang gagawin natin, magta-top up lang po tayo. Pipindutin natin to, top up, kasi loloadan natin. Okay, tapos enter natin yung amount. So, 3,000. Alright, so sa mga mag-activate po ng accounts nila using GCash, 3,000 pesos po para may may buffer. Kasi, pag nag-send po sila ng dollar amount sa atin, medyo tayo dun may pag mo dito, lugi. Okay, lugi tayo. Kasi iba po yung rate, yung currency. Kaya I still recommend, kung kayo po ay mag-activate, use your debit card or credit card or virtual card. Okay, gamit po kayo nun. Kasi pag GCash to GCash payment tayo, need po ng processing fee or may fee po talaga. So, ang ipapadala nyo po ay 3,000 pesos. Okay?
Ayan, so 3,000 lagay natin. Tapos pindutin nyo lang po itong continue. Okay, ayan, continue. And ayan, confirm nyo lang po, pay 3,000 pesos. Yan, pay 3,000. Alright, so yan, pindutin nyo lang po yung done. Ayan, ito yung done. Okay, pindutin nyo lang po yan. Okay, at back to G Crypto. Ito, pindutin nyo lang po itong back to G Crypto. Okay, so yan, magkaka-load na siya. Ayan, makikita nyo, may laman na, trading wallet. Alright, so ngayon naman po, bibili natin si XRP. Okay, so bibili tayo ng XRP. Paano bumili, Coach Team? Madali lang po. Pindutin nyo lang po yan. Pindutin nyo lang po yung XRP. Alright, para makita nyo muna yung rate. Ayan, so buy and sell. Tingnan natin kung mataas siya. O yun, halos konti lang yung difference, no? Okay, kasi pag binay mo siya, ang buy po kasi mataas, ang sell mababa. Okay man. So ang gagawin natin, babay tayo. Okay, pipindutin natin yung buy. Ito na yung bibili natin. Tapos yung amount. So magkano ba yung pinasok mo? 3,000. Yan. So 3,000. Ito yung matatanggap mong XRP. Okay? Ayan. So nag-get na po siya ng quote. Ayan, scroll down. Then buy nyo lang po siya, i-buy. Ayan, buy XRP. Ayan, hintayin lang po natin. Ayan, so pumasok na siya, no? Back to crypto ka na lang. Pipindutin nyo po itong nasa baba. Ito nasa baba. Pindutin nyo lang po yan. And papasok na po yung trading wallet kay XRP. Ayan, so may pangbili na tayo ng crypto. O, diba? So ngayon, ang gagawin natin, mag-activate tayo ng account using this crypto. Okay? So tingnan po natin, ha. Alright, so ito, meron po tayong account na i-activate using crypto. So ito po siya. Alright. So mga ma'am and sir, ipa-fill out nyo lang kay customer ninyo or kay client ninyo ang information na yan. Okay? Fill out lang po. Pagdating dito sa payment, dito sa select payment method, gamitin po nila yung cryptocurrency. Alright? Imbis na credit card, di ba? May mapipili po sila dyan, credit card or pay using crypto eh. So piliin po nila yung cryptocurrency. Okay? Ngayon, pag okay na yan, na-fill out na yung information, may username at password na po na-indicate, ang gagawin na po next ay hit continue. Okay, so pindutin lang yung continue. Ito. Ay, pindutin lang po ang continue. And may lalabas po na next page to confirm the information of your client. Ayan. So, confirmation lang po yan. Alright. Ngayon, ang gagawin natin dito, ayan, so i-click lang po itong dalawang dalawang tick box na to. I-click lang po yan. Alright, tapos complete my sign up. Okay, pindutin lang po to. Pero hindi pa po tapos dyan, ha. May lalabas pa po na payment, which is the crypto payment na po. Okay, yun yung kailangan natin na information. Ito po siya, yan. Alright. So ang gagawin na next, pipindutin nyo to. Pay with crypto. Okay, napipindot po yan. Okay, pag pindot nyo po yan, ang next na pipindutin nyo ay itong drop down box na yan. Okay, pindutin lang po yan at hanapin nyo po si XRP. Okay, kasi yun po yung gagamitin natin. Ayan, si X Ripple. Ito po. Hanapin nyo lang po ito, si X Ripple. Okay, kung yun parehas ng icon nya. Okay, Ripple. Yan, hanapin nyo lang po yan. So ito po siya. Okay, nandito po siya. Yan, hanapin natin. Ayan, nasa baba. Ayan, yan po siya. Ito. Okay, so yan yung pipiliin natin. Okay, so may lalabas na information. Ayan. Ngayon, itong mga information na to, sabihin mo sa member mo na pipindutin nila yung copy. Okay, pindutin yung copy. Yan, kunwari ito, copy amount. Yan, pindutin lang po yan. Pag napindot na, may lalabas na copied. Ibig sabihin, okay na, napindot na. Sabihin mo sa kanya, i-paste sa messenger. I-paste sa messenger mo para ma-paste mo naman. Okay, in your end. Kasi ang gagawin mo dito, ikaw naman ang gagawa. Alright? So, pagbalik mo sa crypto mo, ang pipindutin mo dito para makabayad ka sa crypto nila, ay pipindutin mo tong send. Okay, pindutin mo yan, send. Ayan, dito mo i-enter yung information
na pinadala sa'yo. Okay? So dito, XRP amount. So dito mo ipe-paste yung information. Alright? Yan. Tapos balik tayo. Okay? Balik tayo dito. Okay? So ngayon, ito naman yung wallet address. Okay? Ito yung wallet address. Pipindutin lang po yung copy address. Okay? Copied. Yan. Balik tayo sa crypto. Okay, ito naman, pipindutin nyo na lang to, parang clipboard yan, paste po yan. Pag pinindot nyo dyan, ayan, yan na po yung address. Okay, next naman po ay yung destination tag, ito. Okay, balik lang tayo sa crypto, crypto ni member mo. Copy tag, pindutin nila yung copy tag, ito po. Okay, so pindutin nila yan, ayan, copied, nakalagay na copied. Okay, balik tayo dito. Okay, pindutin ulit ang paste, ito, tong clipboard, paste. Ayan, okay na siya. So ngayon, ang gagawin natin, ayan, pipindutin lang tong tick box, ayan. Alright, then send XRP. Okay, pindutin lang po yung send XRP. Alright, then i-confirm lang po, okay, send ulit sa baba. Ito, pipindutin nyo lang yan. Okay. Tapos, may matatanggap po kayong confirmation sa email ninyo. Alright? So, i-check nyo po yan. Tingnan natin yung email natin. Kung may pumasok. Ayan, ito. Ayan, ito. Pumasok. So, ito po yung confirmation. Ayan, yung nakikita nyo. Yung your code is 867856. Okay, nakita nyo po? Ayan, 867856. Balikan na natin. 867856. Ayan. Okay. So ngayon, submit code natin. Ayan, hintayin lang po natin. So, ano po yan? May timer po pala yan, mga ma'am and sir, ha? Ayan, o, diba? So, ibig sabihin, ipoprocess na yung request. Kasi dito po may timer. May timer po kasi to eh. Ayan, o. So, 12 minutes. Okay? 15 minutes po yan. Price guaranteed. Okay, price guaranteed for, ayan, may countdown po siya. Kaya may time po kayong mag-asikaso. So, pag okay na, pindutin lang po yung send. Ayan, yun nasa baba. Pindutin lang po yung send. Ipapindot nyo po yan sa kanya. Or ikaw pumindot. Pwede din. Kung ikaw yung gumagawa ng activation. Then, ito, pindutin nyo lang po ito. Itong click here to check your status. I-check nyo lang po kung okay na. And ayan, okay, pumasok na. So congratulations, we have received your payment. Ibig sabihin, okay na po si client mo. Kaya ikaw sa GCash mo, mag back to crypto ka na lang. Okay, pindutin mo yung back to crypto. And ayan na, mababawasan na po to. Yan. So may bawas na siya. And that's it. So kompleto na po yan. Right? So yan lang naman po, ganyan lang naman yung crypto payment process. Medyo mahaba, pero pag na-gets nyo na po, naku, madaling-madali na po yan sa inyo. Okay? So, yun lang. Sana nakatulong po ito. Kaya sa mga may i-activate using GCash, magpadagdag lang po kayo ng konting amount. Isarado nyo na po ng 3,000 pesos. Kasi, yun nga po nagbabago kasi yung rate ng crypto Pwedeng mataas, pwedeng mababa. Pero, to be safe, para hindi ka abonado, magpadagdag ka na lang po ng siguro 200 pesos. Kasi, di ba 2,800? O, depende. Basta isarado po ng 3,000 pesos ang conversion. Kasi minsan mababa ang rate ng dollars or ng currency nila. So, isarado na lang po ng 3,000 pesos ang payment sa inyo. Okay? Yun lang. Again, congratulations sa mga nag-activate.